Nasa kustodiya na ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ang convicted drug mule na si Mary Jane Veloso. Nakauwi si Veloso sa Pilipinas nitong Miyerkules matapos ang 14 na taong pagkakabilanggo sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Bagamat ikinatuwa ng marami ang pag-uwi ni Veloso, ipinaalala ng Department of Justice na siya ay convicted at ipagpapatuloy ang kanyang sentensya batay sa desisyon ng korte sa Indonesia. Pagkalipat na pagkalipat, siya ay subjected na at itatrato siya bilang ordinary person deprived of liberty dito sa Pilipinas ayon sa ating batas, ayon sa ating regulasyon at ating patakaran. It's a transfer of a person deprived of liberty. We should not forget that. It is a transfer of a sentenced person from Indonesia to us. This is not an ordinary homecoming of an OFW. She was an OFW. Unfortunately, she was convicted by the proper courts of Indonesia. Pagbibigay diin pa ng DOJ, hindi dapat ituring o sabihing inosente si Veloso. I think we should avoid using the word innocent naman, kasi she was found guilty. So those are things that we should accept as is. Sinabi rin ng DOJ na pag-aaralan pa ng gobyerno kung karapat-dapat nga bang bigyan ng clemency si Veloso. Nilinaw ng ahensya na hindi porket nasa limelight o pinag-uusapan ngayon si Veloso ay pwede nang isantabi o kalimutan ang kalagayan at kapalaran ng iba pa nating mga kababayan na dumaranas ng parehong sitwasyon. We should not lose sight of the fact na marami ding mga persons deprived of liberty who are equally entitled. The aged, the elderly, the sick, and those factors would be considered. Lahat po naman ay aaralin ng mainam at masusing titignan ng ating pamahalaan yung bagay na yan. Nakabalik na sa Pilipinas ang convicted drug mule na si Mary Jane Veloso nitong Miyerkules, 18 ng Disyembre. Taong 2010 nang mahulihan si Veloso ng mahigit 2 kilo ng heroin sa Indonesia, bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa nasabing bansa. Dahil dito, nasentensyahan ng parusang kamatayan si Veloso sa pamamagitan ng firing squad. 2015 nang mapagbigyan ng pakiusap ng ating gobyerno sa Indonesian government na huwag ituloy ang pagbitay kay Veloso. Mahigit 14 na taon ding nakulong si Veloso sa Yogyakarta, Indonesia. Dumaan ito sa maraming legal na hakbang at diplomatikong interbensyon bago tuluyang nakauwi sa Pilipinas para harapin ang mga kasong kinasasangkutan niya at ng kanyang umunoy illegal recruiters. Kontrobersyal ang pagpapauwi kay Veloso, lalo't pagdating sa usapin ng paggawad sa kanya ng clemency. Sa paglipat niya kasi ng kulungan dito sa Pilipinas ay nag-aalis ng posibilidad ng pagbitay sa kanya dahil matagal nang inabolish ang parusang kamatayan sa ating bansa. Para nga kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, bago pa sana isipin ng pamahalaan ang pagbibigay ng clemency kay Veloso, ay mas maiging litisin muna ito para malaman kung nagkasala nga ba si Veloso o hindi. Bago natin gawin yung rosas, o bago natin ikulong yan, sa ngayon kasi, she's a convicted felon sa Indonesia. Batas nila yon, nilitis siya doon. Pero hindi ko makalimutan ang palagi niyang paulit-ulit na sinasabi na siya ay inosente at siya ay nagamit lamang dito. Kaya nga ang mukhay ko sa gobyerno, imbestigahan niyo yan. Kasi kung inosente talaga yan, she doesn't deserve to stay a minute longer in jail. Kailangan i-release yan, i-pardon ka agad yan. Pero kung hindi lang once niya ginawa yan at napatunayan na talagang totoong siya'y pusher, dapat managot siya sa batas. Hindi pa pwedeng hindi. Giit ni Attorney Panelo, dapat na ibigay ang nararapat na parusa sa isang taong gumawa ng krimen. Samantala, nananatili ngayon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Veloso. Sinabi ng Department of Justice na dapat na ituring si Veloso bilang isang regular na person deprived of liberty o PDL at iwasang ituring o sabihing siya ay inosente. Status is that she would be serving her sentence here. And that sentence is life imprisonment because yung penalty niya kasi na death penalty
It was first commuted to life imprisonment nung nawala yung death penalty eh. It was commuted eh. So once commuted, naging life imprisonment. Nung paglipat sa atin, that's the pending penalty now. Yung life imprisonment, that's the one that we are following pursuant to the agreement. And she would have to serve it here. Question, may she avail of all the privileges and benefits of a PDL? Yes. Would she be entitled to amnesty or any other executive clemency? Yes. As to when, it's up to the President. Second question po, na-mention po ng DOJ before na nung nagkaroon po ng agreement yung Indonesia and the Philippines, Indonesia, we were able to lower it. So, ang nagpe-prevail na sentence is Indonesia's? No, hindi. We're not talking here of prevail. Which decision is prevailing. We just respected the decision. Okay. Effectively, ang legal basis nito is the agreement between Indonesia and the Philippines. This is nothing different from a treaty of transfer of sentenced persons. Yung nire-recognize natin yung sentensya para dito niya ipagpatuloy. Ang kaparehas nito, for you to have a context, yung kaso ng Chong sisters sa Cebu, oo. Okay. Di ba yung isa doon, dual citizen na Spanish and Filipino, si Raniaga, I'm sorry. And then, request ng Spanish government, he's now serving his sentence in Spain. Okay. Pursuant to the Treaty of Transfer of Sentenced Persons. Dito sa atin, walang treaty na ganun, wala tayong tratadong ganun sa Indonesia. Pero dahil sa International Committee and Mutual Courtesy, yaan at saka tibay ng relasyon, pinagbigyan tayo at nag-usap. Yung agreement na yan, yaan ang angkla, that's the legal basis for the continued detention here pursuant to the decision of the Indonesian decisions. So given that, is it still in the prerogative of President Marcos to grant executive clemency? Yes, because it's so clear in the agreement that the moment Mary Jane Veloso is transferred here ang custody, she would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Pati nga yung yung bagong pirma lang namin na good conduct time allowance eh. O ang pinirmahan namin yan 3 days last week. At yun, isa pang magandang yan, magandang regalo sa ating bayan kasi ayon kay DG Katapang 8,000 ba DG? Ang mga 5 to 10,000 ang lalabas bago magtapos itong taon na to, ayon sa GCTA. Dahil ito, may desisyon ng Supreme Court sa Ginto case that now allowed the grant of that privilege to even those convicted of heinous crimes, recidivists, at saka yung escapees, yung habitual delinquents. Kasama, dati hindi kasama yung mga yan. Pero ngayon, naklaro na there is now that greater emphasis towards human rights, the right to liberty, instead of, the masyadong strict interpretation of the GCTA law itself. So can she benefit from that? Why not? Why Nakompute not? niyo na ba, sir? Ha? Kinompute niyo na, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Sir, last Alam mo, isa pa kasi, titignan mo siya kasi she is one amongst many. At kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely, titignan niya rin yung mga iba. Hindi siya masi-single out. Hindi como siya ngayon ang nasa limelight at siya ang issue sa kanya ang nandyan sa gitna na pinag-uusapan natin. Nakakalimutan din natin yung plight and then the situation of equally sad situation ng mga ating mga nakapiit din kababayan. Sir, last. Pero hindi naman, sir, isa lang yung ipapardon ni Presidente, di ba? It can be several. It has to be. It has to Pardon. be. Oh, it has to be. Kasama na kaya siya, sir, doon? Ano? Kasama na kaya siya? Well, na kay ating Pangulo yan.
Thank you, sir.